Unahin na natin 'tong pagkatakot ni Trillanes. Naawa ako kay Trillanes kasi ngayon pa lang takot na, eh. Bakit ka naman natatakot, Trillanes? Ha? Ano ba nakakatakot sa Sara Duterte presidency? Ito po ang sinasabi ni Trillanes. Trillanes umaming mas nakakatakot si VP Sara kay FPRRD. O, di ba? Ipinantatakot nila ngayon na si VP Sara pag nanalo, mas malala pa kay Tatay Digong. Yung ibig pong sabihin nilang mas malala, no? Kasi gusto nilang papaniwalain yung sarili nila na yung mga tao ay ayaw kay Digong. Puta, most popular. Kayo wala na po kayo sa katotoran ng isip eh. Etong mga kalaban ng mga Duterte, basta makabira na lang. Wala na po kayo sa, hindi nyo na po nararamdaman yung gusto ng mga tao. Yung mga tao po natutuwa kay Tatay Digong, kaya nga po siya 90% trust and approval rating. Siya po may pinakamataas na rating nung panahon niya. Hindi nyo po mababago yan dahil tapos na yan eh. Ngayon, ipinantatakot. Oh, sabi, umaming mas nakakatakot umano si BP Sara. Sabi po ni Trillanes, we have already seen Duterte Part 1. Duterte 2.0 under Sara Duterte could be even worse because of her temperament. Okay. Sara Duterte is basically Digong without the sense of humor and a shorter fuse. O, ano raw po, mas madali raw po uminit ang ulo ni BP Sara kaysa kay Tatay Digong. Kung si Sara Duterte, Duterte 2.0, aba, iboboto po ng mga tao yan dahil sabik na po kami sa pamahalaan na mayroon pong pakialam sa tao. Sabik na po kami sa pamahalaan na mayroon pong tunay na ginagawa, mayroon pong tunay na proyekto, at mayroon pong totoong malasakit. Yan po ang Duterte. Oh. Hindi po katulad ngayon. Putya, sinabi, mamimigay ng ayuda. Meron po ba kayo nabalitaan na namatay sa ayuda nung panahon ni Tatay Digong? Sangkatutak ang nabigyan ng ayuda. Ngayon po, kukonti na yung binibigay na ayuda, namamatayan pa. Eh paano hindi mamamatay? Tinanong yung isang driver, ilang oras ka na rito? 14 hours na po kami naghihintay, hindi pa po kami nakakakuha ng 5,000 ayuda. 14 hours kang maghihintay sa initan, inabot ka na ng dilim, madaling araw ka pang pumila, inabot ka na ng dilim, 14 hours eh. Kung ikaw ay pumila ng alas 4 ng madaling araw, yung 14 hours hindi ka pa nakakakuha, alas 6 na ng gabi. Wala ka pa ring pera. Eh, yung buong init na yan, sinalo mo lahat. Mamamatay ka talaga pag meron kang high blood o kung ano pa man. Oh. Yan po ang gobyernong walang malasakit. Sabi nga nung isang tsoper, mabuti pa nung panahon ni Tatay Digong, namimigay ng ayuda, pag nakikita nila na may problema, gumagawa ng paraan. Muna, tigil natin para masolusyonan. Eto, putya, nagsimula sila na pumila, wala silang pakialam, 14 oras na papipilahin yung mga mamamayan. May namatay na. Hindi pa rin nagawa. Simple lang. Oh. Pipila ka, natatandaan ko po. Ito po ang isa sa mga binanat ni Yorme. Total naman, kayo po ay nakilala nyo na si Yorme ngayon. Hindi ako magtataka pag si Yorme naging attack dog pa yan ni BBM. Naalala ko noon, pinuna ni Digong. May malasakit talaga eh. Nagbabakuna yung taga Maynila, nakalubog sa baha. Ang sabi ni Tatay Digong, bakit hindi nyo buksan yung isang, anong tawag doon? Isang covered court para hindi nakapila sa baha.
Natandaan ko lang, naalala ko lang po bigla. Isa 'to sa mga binanat ni Yorme kay Digong no'n, eh. Sabi ni Tatay Digong, "Bakit hindi niyo papilahin 'yan ng maayos, dalhin niyo sa tuyong lugar?" Nakapila. Ang sabi ba naman ni Yorme no'n, "Meron kami ritong ano, target sa Maynila. Hindi niyo dapat," presidente ng Pilipinas hindi daw dapat makialam, eh. Kaya noon pa lang putya alam ko na 'yan si Yorme, hindi lang ako kasi maraming maraming fans na ano 'yan, na Duterte supporters, eh. Tandaan 'yan, 'di ba? Binanatan niya si Digong dahil gusto ni Digong 'wag nakalusong. Ginagawan yung presidente yun, nag-iisip siya. Ngayon wala nang pakialam, eh, 14 oras normal lang 'yan. May namatay, okey lang 'yan, at least nakatanggap kayo ng 5,000. Ugali niyo, ginagawa niyong busabos yung mga Pilipino. Pagka namatay na siguro tuwang-tuwa pa kayo, kita niyo haba ng pila. Sa tingin niyo iboboto kayo ng mga pumila na 'yan? Yung kandidato niyo sa tingin niyo iboboto? Okey, punta na po tayo rito sa ano, balikan natin 'to si Trillanes. Takot na takot kayo, habol na habol kayo na dapat ngayon, dapat ma-impeach si VP Sara, habol na habol kayo. Kasi natatakot kayo kay VP Sara dahil madaling mapikon, sino po ba natatakot kay VP Sara sa VP Sara presidency? Ang natatakot lang naman diyan yung una, yung mga magnanakaw. Oh, yung mga sindikato, yung mga umaasa sa droga, yung mga tao na maraming nakulimbat, matitigil ng kanilang pagnanakaw, yung mga congressman na bundat na bundat. Yan. Yan ang natatakot sa presidency ni VP Sara. Lalo na may mga pahayag po si VP Sara na hindi naman po pwedeng yung mga magnanakaw ay hayaan lang. Hahabulin yan ng aking vice president. Yari ang vice president niya si Marcoleta. Puta, paano niyo lulutas si Marcoleta? Hindi naman mga tulpo yan na hanggang tokis lang. Kaya kayo natatakot. Hindi dahil nakakatakot si VP Sara. Okay. Hindi, yan po yung problema nila ni Yorme. Wala siyang nakikitang mali, di ba? Una, tama naman yun. Hindi ako bumalimbing. Sabi ni Yorme, hindi raw siya bumalimbing. Kasi tama naman, hindi naman siya naging Duterte kahit kailan, eh. Ang politikong naging Duterte, sanib ka sa PDP laban o kaya yung sa hugpong ni BP Sara. O kaya yung si BP Sara, iniwan yung hugpong, lakas CMD. Pero umalis din siya sa lakas CMD. So, pag Duterte ka, papasok ka dun sa, pinagmalaki pa ni Yorme na siya ay aksyon demokratiko. Talaga siya. Ngayon yung sinasabi niya na 31 million, iginagalang ni Yorme yung 31 million. Kaya mo ginagalang si BBM dahil binoto siya ng 31 million, iginagalang mo yung boto ng 31 million. Ang tanong Yorme, yung bang 31 million ginalang ni BBM? O ikalawang problema na ko kay Yorme ngayon, wala daw siya nakikita na kasalanan si BBM. Wala ka nakikitang kasalanan? Hindi ka ba naging executive? Dapat hindi ikaw nagsasalita niyan kasi alam mo bilang pinuno, lahat ng nagaganap sa syudad mo dapat alam mo. Bilib na bilib ako sa iyo. Alam mo kung sino yung mga nangungutong doon.
Nung mga ikaw mismo yung naglilinis ng mga kalsada, naroon ka habang binabrush yung kalsada ng malalakas na ano, tsaka yung nagpapalayas ka ng mga illegal na vendors. Eh, may mga binabanggit ka pa na kilala mo pa kung kanino nagbabayad yung mga illegal vendors, eh, 'di ba? Oh, tama 'yun. Kasi taga Maynila ka, ikaw ang pinuno ng taga Maynila, alam mo lahat dapat yung nagaganap sa Maynila. Tapos sasabihin mo na wala namang kasalanan si BBM. Ano yung sinabi niya na pinagre-reactan ng lahat na wala naman daw kasalanan si BBM, tapos wala naman daw siyang nakikitang parang tsismis, yun yung termino niya. Tsismis lang naman yan na merong nagaganap na anomalya. Anak ng pupa, tsismis pa rin pala sa'yo, parang showbiz tsismis lang daw yung nagaganap. Paninira lang sa BBM admin yan. Lahat ng kulay, mapa, dilawan, kakamping, lahat ng mga leader ng dilawan at kakamping, nakakampi ni Marcos. Maski sa salita, sinasabi nila na ito yung worst, most corrupt. Pati si Ping Lacson sinasabi, most corrupt budget, yung budget ni BBM. Lahat nagsasabi na ngayon ang pinakamalaking korupsyon sa Pilipinas, breaking all record. Lahat, maski lip service lang. Yung mga dilawan at kakamping, sinasabi nila, malawak ang korupsyon ngayon. Ikaw lang ang hindi nakakakita. Walang kasalanan si BBM sa lahat na nagaganap. Antindi mo. Wala siya nakikita na magkakamali si BBM. Hanips.